Okay, saan na tayo? Sino nakakatanda? 19 po. Ha? 19? Hindi, yung anong topic? Po? Ano ba yung huli natin? Yung ano po, pinagawa niyo po sa amin tinanong. Okay, sige. Salamat kay Lord at tayo ay inipon ulit to Sunday, to Thursday po tayo wala, no? So, saan tayo ngayon? Sa Nagkasala po. araling ano tayo? 3 po. 3. Hindi pa natin nakukuha yung 3? Ngayon pala? O natapos na natin yun? Sige. Nagkasala. Ito na yon yung ating topic ngayon. Okay. Sige. Hindi ba umaga sa inyo? Okay. Pero binabasa nyo naman, di ba? Di maganda para may idea na kayo. Nagbabasa din ba yung Bible? Yun. May Bible kayo dito? Kanya-kanya kayo? May malaki po, tapos may maliliit. Kasi po yung paano yung bagong tingnan po. Sige. Pagkatapos natin ito, o kaya bago matapos, bibigyan ko kayo ng isang Bible. Sige, basahin natin verse 19 o chapter tuloy, page 19. Sige, kayo na lang magbasa ha, sabay-sabay tayo ha, malakas. Ano yun? Okay, sige. Dala ba ni Mark yung ganito niya? Dala ni Mark yung ganito niya, yung paglabas? Di bale. Sige. 19 ha, sabay-sabay tayo ha. Isang malakas po ang... Ay, meron tayo dito ha. So kayo, baka po na tayo. Alam ko, parang... Kasi marunong Oo, parang ano tayo. Oo. Aralin po na tayo. Yun. Aralin po tayo. Hello sir, magandang umaga po. Kaya wala kami, dalawang meeting. Na-receive ba yung text ko sir? Nakapag-text ako sir. Ay, hindi. Ito lang po, sir. Sige. Okay. So, topic 4 ha. Sige, sabay-sabay tayo ha. Ito, page 25. 1, 2, 3. Kamatayan, pagtanda, AIDS, cancer, at iba pang walang lunas na sakit. May magagawa pa ba tayo para mapigilan ang mga ito? Ano ang mga kayamanan o kakayahan sa ibabaw ng mundo ay hindi kayang lunasan ng kapundag na dulot ng mga bagay na ito. Marami na ang nagsikap at sumubok ngunit walang nagtagumpay. Sa aspetong spiritual, meron din ang kamatayan at sakit na anumang gawin ng tao ay di maaaring mabigyan ng lunas. Nakakatakot ang kalagayan ng tao na iwalay sa Diyos. May babalik ba ang mabuting gawa ang relasyon ng Diyos at ng tao? Sino ang makakapagpalit ng maayos na relasyon ng Diyos at ng tao? Okay. So, talata tayo. Marcos 7, dire-diretso tayo. O kaya, gusto nyo basahin na lang ninyo o maganda malakas? Sige. Okay, Marcos 7, verse 6 to 7. Tamang-tama ang inihayag ni Isaias tungkol sa inyo na mapagkunwari. Ayon sa kanyang isinulat, sinabi ng Diyos na pinag-alala ko ng mga taong ito sa kanilang halabi lamang. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso, kaya walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin. Sapagkat ang kanilang mga nituturo ay mautos lamang ng mga tao. Dahil sa biyaya ng Diyos, kayo'y naligtas ng ayon na ng palataya kay Kristo. Hindi ito, tama. Ito'y kaloob sa inyo ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa upang walang maipagmalaki ang sinuman. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamagitan ng Espiritu Santo na nagugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo sa pamagitan ni Jesu Cristo ng ating nagpapagligtas.
iwas sa paningin ng Diyos, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuloy na tayo matuwid sa pamagitan ni Kristo Jesus na tumunggo sa atin, ito'y regalo ng Diyos. So, yung binasa natin ay tatlong book. Yung una kay Marcos 7 verse 7, Efeso chapter 2 verse 8-9, tatlo dito chapter 3 verse 5 to 7, at Roma chapter 3 verse 23 to 24. Okay. So, sige, pag-aralan natin yung tanong. Bakit nawawalan ng kabuluhan ang pagsamba? Okay. Dito po kami ngayon sa tuklasin. Okay, si Janja. Bakit? Kasi po, galing lang po sa akin yung Bakit nawawala ng kabuluhan ang pagsamba? galing lang po sa labi nila yun. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Amen. Sabi, ginagalang ako ng mga tao sa kanilang mga labi lamang, ngunit malayo sa akin ang puso. Ibig sabihin, ang pagsamba nila ay sa labi, sa bibig lang, wala sa puso. So, ibig sabihin, ang totoong pagsamba ay galing sa puso. Yun, tama. So, minsan sinabi ni Jesus sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay maliligtas. Yun lamang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Tapos sabi sa verse 22, may magsasabi na, Panginoon, nangaral kami sa iyong pangalan. Nagpalayas kami ng masamang spirito sa iyong pangalan. Nakasalo ka namin sa pagkain. Ngunit sasabihin ni Jesus sa Mateo 7:23, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo, mga makasalanan. So, ibig sabihin, maraming tao nagsasalita o tumatawag ng Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, pero sa labi lang pala. So, kay Kristo, hindi niya tinitignan yung pagsamba ng tao batay sa nadidinig niya sa labi. Nakatingin din siya sa puso. Kaya alam niya kung ano sinasabi ng Panginoon. Okay, ano pa? Hindi, anong pangalan mo? Jimmy Boy. Meron pa niya Jimmy Boy. Bukod doon sa sinabi ni Janja. Bakit nawala ng kalbulan ng pagsamba? Sapagkat ang kanilang mga tinuturo ay mga utos ng mga tao. Amen. Oo. Kaya sa verse 7, di ba? Kaya walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin sapagkat ang kanilang mga tinuturo ay mga utos lamang ng mga tao. Totoo yun. Dapat ang nangangaral, dapat ang nangangaral ay tagapagsalita lang ng Panginoon. Yung salitang, yung terminong spokesperson, ano yung spokesperson? Halimbawa, kung may presidente, meron siyang tagapagsalita, kaya hindi na magsalita ang presidente. Kung ano yung sinasabi ng presidente, sasabihin na lang ng sekretary niya na spokesperson. So, tagapagdala lang ng balita. Ang salita, dapat ang nagtuturo ay tagapagdala ng balita ng Panginoon. Dito galing sa Biblia. Pero kapag ang tinuturo ay hindi ayon sa Biblia, hindi sa ayon sa turo ng Panginoon, dagdag yon. Utos ng tao yon. Ibig sabihin, tao lang ang nagutos. Di ba? So, may mga ngaral na nagpapaliwanag batay sa Biblia, pero meron silang ekstrang paliwanag na naaangkop din naman sa konteksto ng Biblia. Okay lang din yun na meron silang tinatawag na karagdagang pagpapaliwanag para maunawaan. Okay lang yon. Pero, pag lumabas na doon sa kontekst ng Biblia, ng salita, yung bang wala nang kaugnayan, yun ay utos ng tao. Okay, number 2 tanong. Ano ang hindi nakapagliligtas sa tao mula sa puot ng Diyos? Ano ang hindi nagliligtas, hindi nakakapagligtas sa tao mula sa puot ng Diyos? Ano ang hindi nakapagliligtas sa tao mula sa puot ng Diyos? Sige, baka may naalala kayo. Nabasa natin dyan. Baka meron dyan. Ano ang hindi nakapagliligtas sa tao mula sa puot ng Diyos? Sige. Ano pa?
pang mas mas malapit na sagot. Meron pang mas malapit. Andyan lang. Ano po yun po? Ha? Ano po yun po? Ikaw, meron ka tanong. Ano po yun po? Puot, galit ng Diyos. Ikaw, ano pangalan? Iko po. Ka? Iko. Iko, ano sa'yo? Iniligtas ni tayo. Iniligtas ni tayo sa ating maluputong gawa dahil sa kanila. Meron pang mas malapit. Sige. Jimmy, no? Sige. Kapagkat ang lahat ay nagkasalat, maging hindi ka dapat sa Panginoon ko. Yun ang pinaka malapit. Tama naman yung mga sagot ninyo, pero may mas malapit. Ano ang hindi makakapagligtas sa tao mula sa puot ng Diyos? Kasalanan. Sa Roma 3:23 nakalagay niya sa baba, sapagkat ang lahat na nagkasala at naging hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kasi nga nagkasala. Ang kasalanan talaga ang hindi makakapagligtas sa tao mula sa puot ng Diyos. Ang kasalanan natin. Number 3, tanong. Sa inyong pagkaunawa sa mga talata, yung talatang binasa natin, bakit hindi maaari makapagligtas sa tao ang kanyang mabubuting gawa? Okay, hindi lang pala yun, no? Verse number 2 pala, ano ang hindi makapagligtas sa tao mula sa puot ng Diyos? Una, kasalanan. Tapos, yung mabubuting gawa, isa rin yung sasagot. Kahit na ba gumagawa sila ng mabuti, hindi pa rin yung paraan para masabing ligtas na siya. So, yung kasalanan at yung mabubuting gawa ay, minsan yung mabubuting gawa ay pinagtatapan lang sa kasalanan. Pero dapat, ang kasalanan muna ang mapatawad bago magawa yung mabuting gawa. Ang mabuting gawa ay nakadepende kung kailan ito ginagawa. Kung ang ginagawa niyang mabuti ay batay lamang sa kanyang sariling katuwiran at batay lamang sa gusto niyang gawin na maligtas siya, hindi yung tinatanggap ng Panginoon. Pero yung mabuting gawa, dahil sa udyok ng banal na espiritu, dahil siya ay nanampalataya at siya ay nakapagsisi na sa kasalanan at napatawad na at nanalig na kay Jesus, so pwedeng magkaroon ng resulta yung pananampalataya niya ng gawa. So magiging mabuting gawa din yun. Kaya lang ang mabuting gawa ay magkaiba ng panahon, kung yun ay bago siya nanampalataya o after siya manampalataya sa Panginoong Jesus. Kasi ang mabubuting gawa ay resulta ng pananampalataya. Ito yung tinatawag na bunga ng pagkilos ng iyong pananampalataya dahil isinasabuhay mo yung faith mo, nagkakabunga. Kasi sabi nga ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya nagkakaroon ng resulta at totoong nananampalataya sa Diyos ay nagkakaroon ng bunga sapagkat yun ay ang buhay na pananampalataya. So sa verse number 3, ulitin ko yung tanong, no? Dito na tayo sa number 3. Sa inyong pagkaunawa sa mga talata, bakit hindi maaari makapagligtas sa tao ang kanyang mabubuting gawa? Bakit? Halos parang binanggit ko na rin siya, pero baka meron pa kayo makita. Naligtas na tayo, hindi sa ating mga buting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Okay? Ligtas na tayo, hindi sa ating Mabuting gawa. dahil sa ang ating mabubuting gawa ay hindi makakapagligtas. Hindi dahil Sa inyong pagkaunawa o sa inyong ating pagkaunawa, understanding, bakit hindi maaari makapagligtas sa tao kanyang mabubuting gawa? So medyo malalim ang tanong, pero bakit hindi makapagligtas ang mabubuting gawa? Dahil hindi nakabatay sa mabuting gawa ang kaligtasan ng tao. Di ba? Halimbawa, kahit tumulong ka ng tumulong, marami, magpatayo ka ng building, magpatayo ka ng church, magpatayo ka ng malaking building para sa mga kulungan, hindi makulungan kundi parang kalinga sa mga tulad ninyo, mga kabataan. O kaya magpatayo ka ng maraming orphanage sa mga bahay ampunan, mabubuting gawa yun. Tumulong ka sa mahihirap, mabubuting gawa.
mabuti yun. Good works yun. Katulad, nagkaroon ng bagyo, tutulong ka, mamimigay ka ng pagkain, papakain ka. Good works yun. Kaya lang, sa ating pagkaunawa, bakit hindi raw maaaring makapagligtas sa tao ang kanyang mabubuting gawa? Kasi dalawang klase nga yun. Una, pinagit ko kanina, kung mabuting gawa ay batay lamang sa kanyang sariling katuwiran para mahuri siya, pero wala siyang Espiritu Santo para mag-utos na gawin yon, at saka walang banal na Espiritu na tinanggap sa kanyang puso. Ibig sabihin, hindi siya nananampalataya kay Kristo, at kung hindi siya nananampalataya kay Kristo, hindi pa nalinis o napatawad na kanyang mga kasalanan, hindi pa matatanggap ng Panginoon ang mabubuting gawa para sabihin ang lahat ng kanyang mabubuting gawa ay makapagdadala sa kanya sa pagkaligtas ng kaluluwa. Halimbawa, sabihin natin, may namatay, tapos pagmamalaki niya, Panginoon, nagpakain ako, tumulong ako, nagpatayo ako ng church. Lahat-lahat ng mabubuting gawa, ginawa niya. Pero kung nagpapatuloy siya sa kasalanan at hindi niya kilala si Jesus, diba? Pinagit ko kanina, Mateo 7:21-23, sabihin, hindi pa rin maliligtas yun, kahit na ano mabuting ginawa. Sa Mateo 7:21-22 nga, binabang sa 22, nangangaral sila, nagpapalaya sa masamang spirito. Sabi pa nga ni Lord, kasalo sa pagkain. Kaya pwede niyang tignan kung sino yung mga kasalo sa pagkain. Marami siya nakasalo sa pagkain. Hindi lang mga apostol. Marami. May mga pariseo doon, may mga maniningil ng buwis. Marami siya nakasalo sa pagkain. Kahit ipagmalaki pa nila yon, hindi pa rin sapat para batayan na ligtas sila. Kasi hindi nila kilala ang Panginoon at hindi napatawad ng kanilang mga kasalanan, kaya sila nagpapatuloy sa kasalanan. So, hindi dahil bati sa gawa ng tao kaligtasan, kundi dahil sa kanyang awa. At dahil sa biyaya ng Diyos, yung binanggit mo kanina, iyan, anong binanggit mo kanina? Dahil sa? Yung binanggit ka, anong binanggit mo? Yung binasa mo, naalala mo. Okay, so, banggitin ko na, no? Kundi dahil sa biyaya ng Diyos. So, sa madaling salita, ang gawa ng Diyos, at ginawa ni Jesus, yun ang makakapagligtas sa atin. Hindi natin kayang bayaran, o pantayan, o higitan, walang katapat yung ginawa ni Jesus. Na siya ay namatay at muli na buhay para sa atin. Kasi tayo, mamamatay din tayo tulad ni Jesus, pero ang ating kamatayan ay hindi makakapagligtas din. Kahit hanggang mamatay tayo sa krus. Halimbawa, may nagpapapako sa krus, di ba? Pero kahit gawin mo yon, tapos mamatay ka doon sa krus na penitensya mo, hindi pa rin sapat. Kasi una, walang tao makakapagligtas walang sino makakapagligtas sa tao na taong patuloy, kundi ang nagkatawang tao lamang si Jesus. Kasi lahat ng tao nagkasala. Kaya kahit na tumulong pa tayo sa kaligtasan, mamatay pa tayo para magligtas, hindi sapat yun para iligtas ang kaluluwa ng tao. Maari mailigtas natin ang katawan ng tao. Halimbawa, merong nakagawa ng kasalanan, tinakpan mo, tapos inamin mo ikaw nagkasala, na hindi naman ikaw nagkasala, niligtas mo lang siya sa pagkakakulong, di ba? Kasi inamin mo. Pero yung kaluluwa niya, hindi mo maliligtas. O ikaw man, ganun din, hindi mo rin maliligtas ang kaluluwa mo sa paggawa ng kabutihan sa harapan ng Panginoon. Okay, ikapat na tanong. Sino ang makapagbibigay ng kaligtasan? Sino? Nandyan. Anong verse? Sino makapagbibigay? Verse. Sige, ito, panuaklat. Dito, Kabanata 3, talata 5 hanggang 7. Sige. Ang tawag natin dito, halimbawa, Tito, Kabanata 3, talata 5 hanggang 7. Pagdating sa unang numero, kabanata, sa susunod, talata naman. So,
sa English, chapter at verses. Ano yun? Yeah. Ibinigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga Pilipinas ng mga tagapagligtas. Saan yun? Ibigay. Verse 6. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng Espiritu na ating tagapagligtas. So, ang sinasabi mo ay sino ang pagbigay ng kaligtasan. So, yung una, binanggit mo yung banal na Espiritu. Pero bukod doon, meron pang nauna. May nauna pa. Yung binigay ang banal na Espiritu, resulta yan ng ng ginawa. May taong gumawa. Sino yon? Sino? Kasi tanong dito sino. Kaya, person din to. Pero una, yung Holy Spirit naman, tama rin. Pero hindi siya yung pangunahin. Sana po, sa Kristo po, namin tagapagligtas. Sa abang verse. Ano po? Sa baba po ng malapit po sa 7. Verse 6. Si Kristo. Tama. Si Kristo ang ating tagapagligtas. Okay. Isa yung kasi, nauna kasi doon yung sinasabi ng Holy Spirit. No? Pero through Jesus, sa mamagitan ni Yeso Kristo. So, yun talaga, una, si Kristo. Tapos, after ni Kristo, binigay yung Holy Spirit, yung Espiritu Santo. Okay. So, si Kristo. Pero bago si Kristo, meron pa rin pala. Sino? O Diyos. Diyos Ama. No? So, kaya nga dito pumapasok yung tatlo na personalidad na kinikilala ng marami, kung tinatawag na triune God, o yung tinatawag sa terminong Trinity, Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, meron silang kaugnayan sa kaligtasan. Una, bagaman si Kristo ang siyang namatay, pero sino ang nagbigay ng pahintulot? Ang Ama. Sabi sa Aklat ng 1, chapter 3, verse 16, Kabanata 3, talata 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, yung Diyos Ama yun. Binigay niya ang kanyang buktong na anak, yung si Kristo, at sino man ang palataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang Ama at si Kristo, ang kanyang buktong na anak, sila yung may pangunahing author ng kaligtasan. Una, kapahintulutan ng Ama, pinayagan niya yung anak niya maging magkatawang tao, si Jesus. At pinayagan niya anak niya na mamatay sa krus. At after nung kamatayan at muling pagkabuhay, umakyat na si Jesus sa langit at ilang araw lang ay ibinigay ang banal na Espiritu. Okay? So si Kristo ang tumubos sa ating mga kasalanan. Number 5, anong tanong? Pakibasa, Jimmy, number 5 na tanong. Sa paanong paraan tayo binigyan ng Diyos ng kaligtasan? Sa paanong paraan? Anong ginawa ng Diyos? May dalawang sagot dito. Halos binanggit ko na rin. Di ba? May dalawang sagot dito. Sa paanong paraan? Sa pagtubos sa ating buhay. Isa yun. Parang sabihin natin, ikalawa yun. Pero may paraan, ang sabihin, tinubos nga tayo, pero anong paraan ng pagtubos? Sino yung tumubos? Una-una, sino yung tumubos? Sino yung, Diyos Ama? Pwede, pwede naman. Pero, meron siyang parang saktong sagot doon sa pagtubos sa Diyos Ama. Para sa biyaya ng Diyos, kaya yung nagpas na, kaya yung palataya kay Kristo. Okay. Nananampalataya. Hindi, ang pananampalataya, resulta ng ating, okay, ang pananampalataya natin, resulta yun ng ating pagtugon sa Panginoon dahil may ginawa siya eh. Ano muna yung ginawa niya? Ano yung paraan na ginawa ng Diyos sa kaligtasan? Yung paraan, alam niyo yung pamamaraan, yung paano ginawa? Niligtas niya tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, minabugas sa atin, nagbigay ng bagong buhay, nagbigay ng bagong
bunga yan ng ano. Meron pa, hindi ka ba? Binigyan ng Diyos. Sa paanong paraan tayo binigyan ng Diyos ng kaligtasan? Ano, sino? May makakasagot niya. Ano? Parang wala yata dito, ano, kung paano siya, paano mangyayari. Halos tama yung sagot ninyo, pero meron talagang isakto ano. Yung parang kasi, ang tanong dito kasi, sa paanong paraan tayo binigyan ng Diyos ng kaligtasan? Sa paanong paraan? Tinawin niya tayo matuloy sa pamamagitan niya sa Diyos Jesus. Ano lang yan? Bunga ng ating palataya. Pero meron pa, anong paraan? Ano yung ginawa ng Diyos? Si Diyos Ama. Okay ka lang? Ha? Bago, sakit yung biyan. Okay, bunga rin yun eh. Ikaw, ang pangalan nito? Kiko. Ikaw, baka ano yung ginawa ng Diyos? Ano yung paraan? Kaya niya yan. Sabi nyo, kaya niya. Hindi ko kaya mo sagot na magandang buhay na walang hanggan sa ating naasan. Saan yung verse? Verse ano po? Ito po verse 7 po. Upang sa kanya biyay na tulong tayo matuwid at pakamtang buhay na walang hanggan na ating naasahan. Kasama pa rin sa bunga, expectation pa rin. Okay. Sige, okay. Sa paanong paraan tayo binigyan ng Diyos ng kaligtasan? Unang paraan, binanggit ko kanina. John 3:16. Una, binigay muna ng Diyos ang kanyang itong anak. Diba? Yun ang unang paraan. Pinagkalob si Jesus, nagkatawang tao. Okay. Tapos, si Kristo, ano nangyari kay Kristo? Pangalawang paraan, siya ay namatay. Diba? Sa krus. Tapos doon pa lang yung sagot na sinabi mo tinubos. Doon pa lang yun, yung pagtubos. Tama naman yung tinubos, pero ano yung paraan ng pagtubos? Kamatayan ni Jesus. So, ang paraan, una, ng Diyos, kasi ang Diyos ang tinatanong, hindi si Jesus. Ang paraan ng Diyos, binigay niya kanyang buktong na anak, si Kristo, na ating Panginoon. At, dahil yun sa awa, at isa sa paraan na matay siya sa krus at muling nabuhay. So, lahat yung paraan. Tapos, binigay ang yun yung pagka yun yung grace. Pagka tanggap ng ating nagsisikat ng palataya kay Jesus sa ating Panginoon, madadamay ka sa biyaya o kaya grace na kanyang ginawa. So, yung pa lang sa mga sinasabi nyo, yung pa lang yung yung parang resulta at bunga ng pananampalataya. Yung grace nyo, tinanggap, yung itinuring kayo matuwid, yung sinasabi ninyo, bunga yun ang ginawa ng Panginoon. So, ulitin ko kung naalala ninyo, paano paraan ulit tayo binigyan ng Diyos ng kaligtasan? Jimmy? Para, binanggit ko, para ano yung paraan ng Diyos? Yung nagpulong ka ng anak. Si Kristo po. Guys. Okay. Pangalawang paraan? Ano nangyari kay Jesus? Diba? Namatay po. Kasama doon yung paraan na muling nabuhay at binigay ang banal na Espiritu. Pero syempre, may sagot din doon. Number 6. Pakibasa dyan, number 6. So ngayon, ito yung ating gagawin naman. Okay, kung ginawa ito ng Diyos, ginawa rin ni Jesus, sumunod siya kay Ama, sa Ama niya, hanggang kamatayan. So, ano naman ang ating gagawin para makamtan ang kaligtasan?
Ano ating gagawin para makamtan ng kaligtasan? Mananampalataya kay Kristo. Amen. Meron pang muna ron. Kasama yan. Pero meron pa. Meron pang una ron. Palataya, okay? Sumamba, okay, kasama yan sa pananampalataya, kasama yan pagsamba. Meron pa. Iyan. Iko. Mananampalataya ko sa O yun, tama. Pero meron pang meron pa tayong nung maaaring wala dito. nga, pwede ba? Oo, ano pa yung dapat natin gawin? Umiwala ka, mananampalataya ko sa Kristo na ako, yung Kristo. Ayun, anos pareho yung sinabi ni Diyan yan. Sumunod po sa utos ng Diyos. Okay, bukod sa pananampalataya, yun, pangatlo yun, sumunod sa utos ng Panginoon. Pero meron pang isa. Kayo ba, pag nagkakasala, ano ginagawa niyo? Ha? Ha? Hindi, anong ginagawa niyo pag nagkasala o sa Panginoon? Ha? Pagsisisi. Unahin natin ang pagsisisi. Sabi sa Gawa, chapter 2, verse 38, no? Kayo'y magsisi, sabi ni Pedro, at tanggapin ninyo ang biyaya ng regalo ng Banal na Espiritu at kayo patatawarin ng Panginoong Isus, at pagkakalob ang Banal na Espiritu. Sa Gawa, chapter 3, verse 19 to 20, sabi doon ay kayo magsisi at magbalik loob sa Panginoon. So, importante yung pagsisisi. Pag sinabi pagsisisi, nagsisisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Tandaan natin, hindi automatic na pagbaba ni Jesus, siya ay nagkatawang tao, siya ay namatay at muling nabuhay para sa kapatawaran ng lahat, pagtubos ng lahat, hindi nangangahulugan tinubos na tayong lahat. Meron na isang Panginoon ay tinuro kay Pedro. Magsisi muna at tanggapin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, at tanggapin din ang Banal na Espiritu. So, hindi automatic na namatay siya at muli nabuhay, ay magsiselebrate na tayo. Kailangan meron tayong personal na paglapit sa Panginoon, paghingi ng tawad, pagsisisi sa kasalanan, at manalig kay Jesus. Pinagin nyo nga, mananampalataya. Tapos pangatlo, yung sinabi mo, pangatlo, tanggapin ang Banal na Espiritu. At pang-apat, yung sinasabi mo na sumunod sa utos. Pagbasa ng Biblia, sumunod sa utos. Okay. Pang-pitong tanong. Kung ginagawa natin ang mga gawain sa simbahan upang maligtas, matutuwa kaya ang Diyos? Kung ginagawa natin ang mga gawain sa simbahan upang maligtas, matutuwa kaya ang Diyos? Good morning, sir. Pastor. Good morning po. Doon na po. Kapag ikapitong tanong, kung ginagawa natin ang mga gawain sa simbahan upang maligtas, matutuwa kaya ang Diyos? Yung mga paglilingkod sa simbahan para maligtas. Ito ba'y batayan natin? Matutuwa ba ang Diyos sa palagay mo? Pag gumagawa tayo upang maligtas sa simbahan. Ito yung mga gawain. Halimbawa, lilingkod ka, matutuwa ba ang Diyos? Sa upang maligtas. Pag ito ay may kaugnayan upang maligtas, matutuwa ba ang Diyos? Sa'yo, oo. Opo. Ikaw. Yan. Depende. O, ano yung depende? Kasi ano po, yung marami yung sumusunod sa Diyos, sa mga tungkol sa mga simbahan, pero ano po, hindi po nila parang hindi nila tinatanggap po nila. Kaya ginagawa lang po nila yung mga gawa at pero hindi nila tinatanggap po nila. Amen. Pasok yan dito sa sa Marcos 7:6-7. Pasok yan dito eh. Tamang-tamang niyayang ni Isaias tungkol sa inyo na mapagkunwari. Actually, tinutukoy dito ni Kristo, di ba nga likod ng templo, ng Pariseo Escriba. Sila ay naglilingkod sa templo. Sila naglilingkod sa, pagsama na doon yung mga pari noon. Yung mga noon ay pari noon na naglilingkod sa templo.
sabi ni Jesus, ginagalang ako ng mga taong to sa kanilang mga labi lamang, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Sila yung mga workers ng church, ng templo. Sila naglilingkod sa simbahan. Pero malayo pa lang ang nila. Wala sa puso, nasa labi lang. Kaya, ang sinasabi dito, maaaring hindi matutuwa ang Panginoon kasi kung nasa labi lang ang paglilingkod nila, wala sa puso, kahit sabihin natin masisipag sila, naglilingkod sa templo, nagsisindi ng kandila, naglilinis, nagpapanday, pag merong gawain, aktibo sila, kahit nagawin nila lahat yung sa simbahan, hindi pa rin magbibigay ng kaligtasan nyo kasi wala nga sa puso nila si Jesus o ang Diyos. Sabi nga sa Ephesians 2 verse 8 to 9, no? Andito, basahin natin. Efeso 2, basahin natin. Dahil sa biyaya ng Diyos, kayo'y naligtas nang kayo'y nanampalataya kay Kristo. Ito'y kaloob sa inyo ng Diyos, hindi mula sa tao, o hindi mula sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti yung gawa upang wala magipagmalaki ang sino man. Kaya kahit na maglingkod kayo sa simbahan, kung walang relasyon kay Jesus, kung hindi humingi ng tawad, kung walang banal na espiritu, hindi rin yon magiging batayan para sa kaligtasan. Pero, sabi ko nga, matapos mong pagsisihan na yung kasalanan, matapos ka manampalataya kay Jesus, at tinanggap ang banal na espiritu, tinanggap yung banal na espiritu, siyempre maglilingkod din kayo sa simbahan, darating ang time na yon. Diba? Pag dating time, pupunta ka sa church, diba? Makikinig kayo ng salita ng Panginoon. Kung meron mga bagay na kailangan sa church, sa simbahan, bawa maglilinis, ginagawa mo yon dahil una-una, hindi na dahil gusto mo maligtas, kundi dahil gusto mo maglingkod sa Diyos. Ang bawat ginagawa natin sa simbahan, hindi na dapat batayan para gusto mong maligtas. Yun lang naman yun, di ba? Yun ay batayan na para maglingkod na sa Diyos. Sa Diyos ka na naglilingkod, hindi sa tao hindi sa mga pastor, hindi sa mga pari, hindi sa mga ministro, hindi sa lahat ng tao. Kahit nagsisimba ka, naglilingkod ka, naglilinis ka, nag-aayos ka ng mga sound system o ano man, ginagawa mo yun sa Diyos na, hindi sa tao, hindi sa templo, hindi sa simbahan. Kung kilala mo na ang Panginoon. Last question, anong pagkakaunawa mo sa salitang pananampalataya? Anong pagkakaunawa mo sa salitang pananampalataya? Jimmy. Nakatingin ako sa iyo, tapos Jimmy tinawag ko siya. Sige, Jimmy, sige. Okay, sino? Kahit sino, sige. Baka hindi nyo pa naisip kagad. Ano pagkakaunawa mo sa salitang pananampalataya? Ito personal yung pagkaunawa. Ano? Pagkakaunawa mo sa pananampalataya. Si Kuya, baka alam ni Kuya. Pwede siyang tumulong sa akin. Yun ang paraan niya, pagsamba sa Diyos. Bukod doon, meron pa. Ano po? Ano pagkakaunawa mo sa salitang pananampalataya? Hindi ko ng tawad siya. Okay? Tabor naman. Kapag humingi ka ng tawad sa Panginoon, nananampalataya ka sa Kanya na patatawarin ka. Ibig sabihin, isinusuko mo yung sarili mo. Tanda natin, pag tayo humingi ng tawad, nagpapakumbaba tayo. Isa yun sa mga dahilan na sincere na totoo na humingi ng tawad, nagpapakumbaba. Pag nagpapakumbaba tayo sa Panginoon, ibig sabihin, nananalig ka rin sa Kanya na patatawarin ka. Okay, so may kaugnayan. Ano pa? Meron pa? Para naman sa lahat, ang pananampalataya, pagsunod sa mga utos ng kasama, sa mga pinagbibawal din na utos, sa yung mga maniwala tayo sa Yung paniniwala sa Kanya, yun na yung pananampalataya. Pero, ang pananampalataya ay talaga tama yun, na sumusunod sa utos. Isinasabuhay. Sabi ni Santiago, ang pananampalataya patay. Ang pananampalataya walang gawa ay patay. So dapat, ang pananampalataya natin buhay. Paano nabubuhay yon? Sumusunod sa utos. Tama yun.
Okay? Ano pa? So, sige. Sumamba po. Sumamba, oo. Nalita ko yan, sumamba, oo. Hindi. Okay, so yun lang muna. Pasensya na, late ako. Ako yung may kasalanan sa inyo, late ako. Kasi alas 12 na, alam ko maglalunch kayo. Ano oras nila naglalunch? 12 na, no? Okay, baka gutom na kayo. Okay, so at least nabusog muna kayo ng salita ni Lord, no? So sige, let's pray. Pasalamat tayo sa Panginoon. Pero basahin niyo pa rin yung 28, ha? Hanggang 29, kasi isakop yun ng aralin. Hanggang 30. Basahin niya sa inyong basahin niyo siya. At unawain ninyo, ha? Tayo tumayo.